Ayan, good morning po sa bawat isa po sa atin at patuloy po tayong lalapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng oras dahil ito naman po ay importante po sa atin sapagkat ito yung nagbibigay ugnayan po natin sa Diyos Ama na bili naman po niya na maging ang Panginoon Kristo na tayo po ay dapat po mananalangin. At dito po sa akin pong pinabubulayan yung awit 46:5 na nagpapakita po dito na pinoproteksyon ng Diyos yung kanyang syudad, ang Jerusalem, ang City of God, na siya ang magpoprotekta po, siya ang magliligtas dito, siya ang pinaka-refuge po natin. Ganon din po sa ating sa kasalukuyan na kung saan po ay pwede rin natin i-apply po ang verse na ito sa pamagitan po ng at tayo po ay church at individual na miyembro o individual na anak ng Diyos na kung saan po ay pinapakita rito yung pagkakaroon natin ng reliance po sa Diyos. Actually, nakakatuwa na nagpapasalamat tayo na ating pong church ay 25 years na po na existing pa rin po at nandun pa rin po yung kabayan ng ating Panginoon at mga pagbagay na nangyari dito pinapakita ng Diyos na anuman po ang dinaanan po ng church natin. The church po ng Diyos talaga ito ay naroon pa rin po yung ating pong pagkataguyod dito. Bagamat may mga pagkakataon na naranasan po ng iglesia natin yung samot-saring mga kwento, mga pangyayari, kanya-kanya pong kwento sa buhay, pero ganoon pa man po ay hindi pa rin nakakapanaig ang tinatawag na gate of hell laban po sa iglesia po natin dahil ito pinakikita ko ng Diyos kung paano niya pinroteksyonan ang mag-uuna pa man ng kanya pong bayan, which is yung Judah o yung Israel, ay ganoon pa rin po naman na pinagtitibay niya ang kanyang pong kapangyarihan at proteksyon at kaluwalhatian. Kaya nga siya po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa ngayon po ay tayo ay nakakaranas pa rin po ng gabay po ng ating Diyos sa pamagitan nga po ng ating pong ika-25 taon na po dito sa lugar na ito. Marami na pong nawala, marami na pong umalis at patuloy pa rin po naman tayo sa ating ginagawang pagsamba, pagsama-sama. Bagamat inaalaw ho lahat naman ng Panginoon ng mga pangyayaring yun, siyempre po sinasabi nga na ang lahat naman po ay darako po sa kamatayan. At ang iba pa naman po ay talaga naman po dumarating din po sa tinatawag na paglalamig. Iba po naman ay nagkakaroon po ng mga problems sa bawat isa. Pero ganoon pa man po ang hindi pa rin po kayang ihinto, no? At pasubalian na pwede natin gawin, sabihin na, ito problema ito kaya titikil na in church. Ito mga bagay na ito na dadaan tayo ay wala na ang church. Pero ganoon pa man po, kahit man sabihin natin wala na si sister, wala na si brother, wala na si pastor, pero makita ho natin na ang Diyos po ay patuloy pong iniingatan pa rin ang kanya pong iglesia. Ito po ay hindi natin iglesia, mga kapatid. Ito po hindi natin church. Church po ito ng Diyos. Kaya ang sabi nga po doon, kung sila ay nagpapatuloy sa pangalan ko, sila daw, ayun daw po ay mananatili. Kung hindi naman daw sa pangalan pa sa Kristo yung gagawain yan, hindi po raw po yung mananatili. Pero tayo, nanatili po tayo, na nagkakaroon tayo ng patuloy na paglilingkod po sa ating Panginoon. At makita natin dito na yung pag-iingat ng Diyos, yung pagtuturo po ng Diyos, yung pagtutuwid po ng Diyos naroon po sa ating iglesia. Yung pagpapaalala po ng Diyos narito pa rin po sa ating iglesia. Kaya nga wag nating antayin sa buhay po natin na kung may mga kayo po ay nakakaranas po ng pagtalikod, wag naman po sana. Darating po ang pagkakataon na sabi nga po
Dalawa raw po yung maaring interpretasyon doon sa pagdagit po ng Panginoon, yung pag-iaangat na po. Ang sabi po nilang una ay yung banal na espiritu ay iaangat na sa mundong ibabaw. At pag sinabi po iaangat na po, siyempre po magkakaroon po ng lawlessness, violence, paghahari na po ng Antikristo. Pangalawa raw po, yung maaari din naman daw po, according to them, sa ilan, na yung church po ay itataas na, o sa madaling salita ay rapture. So kung tayo po, sabi nga kung tayo po ay sa pangalan ng Panginoon, nasa panig tayo ng Panginoon, kasama po tayo doon sa tinatawag ng mga churches na maaari pong iangat, maaari pong i-rapture, maaari pong kunin na ng Panginoon sa Kristo dahil sa Kanya po ito. At siya po ang nagbigay kalayaan, nagbigay ng pagkakataon na maranasan po ng bawat tao na miyembro ng mga iglesia na siya po ay iligtas at gawin ng pangako ng Diyos na sabi nga po ay babalik po siya. So salamat sa Panginoon kung meron po tayong mga pagkakataon sa buhay na dumarating at dumadaan, at wag ho natin itong gawing dahilan para po tayo lumayo sa iglesia o lumayo sa church. Kasi wala naman akong nakalagay sa Bible na ang tao daw po ay maliligtas siya, kukunin siya ng Diyos, sa harap siya Diyos na kahit na wala siyang ginagawa na spiritual na bagay, pwede. Hindi po ganoon. Kaya nga kapatid, magpasalamat po tayo kung tayo naging bahagi po ng church po ng Lord, kung naging bahagi tayo ng paglilingkod po sa church. Ito po ang dapat natin iti-treasure. Wag po natin i-treasure yung bagamat kailangan, yung ating trabaho, ang pamilya, mga kaibigan, sinasabi ng iba, ito yung mga taong treasure ko. Well, okay lang po yun. Kaya lang, tandaan po natin, may mga pagkakataon po sa buhay ng tao, maging kaibigan mo man, mahal mo lang sa buhay, ay hindi na nanatili po strong po yun. Hindi po nanatiling palagi kayong okay. Mayroong pagkakataon talaga na magkaroon ng problem, alitan, na huwag naman sanang matindi. Pero ibig sabihin, hindi po ito ang kakapitan po natin, hindi po ito ang pangahawakan natin, na ito po ay iti-treasure natin dahil ito magbibigay sa atin ng kaayusan, kaginawaan sa buhay, kaligtasan. Mali po yun. Ang Diyos lamang po magbibigay ng tunay, forever, at wala pong kondisyon at wala pong pagbabago. Dahil siya po ang Diyos na buhay na nangako po sa atin na siya po ang magliligtas, siya po ibabalik, at siya po ay atin po makakapiling sa panahon po na kung saan po tinakda po ng Diyos ang mga araw na iyon. Kaya tayo magpasalamat na tayo po ay nakaabot na naman po sa 25 years. Kung kayo pinaging bahagi, kung anong taon kayo naging bahagi ng paglilingkod sa iglesia, pasalamatan po natin ang ating Diyos. At pasalamatan din po natin, hindi lamang po doon sa mabubuting bagay na tayo pinakaranas, pagiging doon sa lahat-lahat po na naranasan, mabuti man to o masama na naranasan natin. Pero ang pinakamaganda po ay tayo po yung nananatili pa rin po naglilingkod po sa kung saang lugar o samahan na iniwan po sa atin. Sabi ko kasi ng Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Ang sabi naman po niya sa mga pangako niya sa mga alagad, makakasama nila ang Diyos saan man sila naroon, sapagkat tayo po ang pinakamaganda sa atin. Ang kasama po natin ang Diyos, bagat meron tayong mga kasamang pamilya, kaibigan, sa mga trabaho, pinakamaganda ho, meron tayong mga kasamahan sa iglesia, mga kapatiran na nariyan. Although may mga kanya-kanya po tayo mga siguro sistema na ginagawa o mga kaisipan, pero i-focus pa rin po natin ang ating paglilingkod po sa iglesia, sa Diyos na buhay. Dahil naroon po ang pinakamagandang bagay na makukuha natin habang tayo pinaglilingkod po sa ating Panginoon. Salamat po and good morning.